Habang naglalakad si Tuper sa kalye, hawak ang tiyan niyang kumakalam, may nakita siyang isang basurahan. Agad niya itong pinuntahan. Nagsimulang maghukay si Tuper sa basurahan. Nagbabaka sakaling may tirang pagkain, kahit sirang tinapay, kahit tirang kanin. Basta may ipaglaman lang sa kumakalam na tiyan. Minsan, iniisip ko, bakit ganito ang buhay? Habang ang iba'y nagrereklamo sa ulam nilang paulit-ulit, ako'y masaya na kahit anong mahuhugot ko sa basurahan. At agad niyang kinuha ang tinapay. Tatanggalin ang dumi at kakainin ito ng dahan-dahan na para bang isang mahalagang pagkain para sa kanya. Ang iba, tinatapon ng pagkain. Pero para sa katulad kong wala, bawat butil ng kanin, bawat piraso ng tinapay ay isang biyaya na hindi ko hahayaang masayang. Kita mo naman, sa mukha ni Tuper, gutom na gutom. Hindi mo aakalain na ilang araw na pala siyang gutom. Tuwang-tuwa si Tuper nang nakakain na siya ng isang pirasong tinapay. Pero para sa kanya, hindi ito basta tinapay. Isa itong pag-asa na bukas baka hindi niya na kailangang halukayin ang basura para mabuhay. Ayan, nabusog din ako sa kinaan kong tinapay. Kaya naman, sa sobrang busog ni Tuper, nagpahinga muna siya sa gilid ng bahay ng mayaman. Hoy bata! Dito ka naman nagtatambay? Hindi nagtambayan dito! Lumayas ka dito! Pasensya na po. Sandali lang po. Wala akong pakialam! Layas! Layas! Aray! Wag ka na ulit babalik dito, pulube! Ang baho-baho mo! Walang awa siyang itinaboy ng mayamang lalaki. Para bang aso lang si Tuper sa paningin niya. Minsan iniisip ko, may halaga ba ako sa mundong to? Para bang kahit saan ako magpunta, lahat gusto itapon ako na parang basura. At lalayo na nga ang kawawang si Tuper. Habang nakaupo si Tuper sa gilid ng kalsada, pagod at gutom, tahimik niyang pinagmamasdan ang mga taong naglalakad, mga nakaayos na pamilya, mga batang masaya at mga estudyanteng papasok pa lang sa paaralan. Ayan, ang bigat naman ito. Napansin niya ang isang batang may dalang bag. Malinis at maayos ang uniforme. Dahan-dahan lumapit si Tuper, parang nahuhumaling sa kasuotan ng bata, lalo na sa bitbit nitong bag. Masarap na. Ang ganda naman ng bag mo. Nag-aaral ka ba? Oo, papunta pa lang ako sa school. Excited na akong pumasok. Ngumiti si Tuper na may halong lungkot. Masaya ba yon? Oo, ang saya sa school. Ang daming laro, madaming kaibigan, tapos may masarap na pagkain. Ang saya siguro yung may recess, may baon, may upuan sa loob ng silid-aralan. Yung may guro ka nagtuturo at hindi yung gutom ang magtuturo sa'yo kung paanong mabuhay. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at mahina niyang hinawakan ang braso ng bata. Hindi niya napansin na madumi ang kanyang kamay. Iniwanan ng mabahagyang mansa ang puting uniforme ng bata. Ay, madumi! Diyos ko! Bakit minawakan ang anak ko? Napakadumi mo! Baka mahawa pa siya sa sakit mo! Mabilis na tinakpan ang kamay. Napayuko na lang si Tuper. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Tingnan mo ang ginawa mong dumi sa damit niya! Alam mo ba kung magkano yan? Hindi mo kayang bayaran yan kahit maghirap ka pa sa buong buhay mo! Tara na, anak! Muling hinila ng ginang ang kanyang anak at lalayo na sila. Sa susunod ha, huwag mo nang kausapin ang mga ganyan na walang arating sa buhay! Nag-isang palaboy! Tara na, anak! Tahimik lang si Tuper, nakatingin sa papalayong mag-ina. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, madumi, puno ng alikabok at sugat. Hindi niya alam kung saang parte ng sarili siya dapat mahiya, sa pagiging marumi niya o sa katotohanang hindi siya kailanman naging katulad nila. Nanginginig ang labi niya,
Hindi na kayang pigilan ang pagbagsak ng luha. Iiyak na lang siya ng tahimik. Tititig sa langit na parabang naghahanap ng sagot. Pero wala siyang natanggap kundi isang malamig na hangin. Nay, gising ka na po, Nay. Ay, anak, andyan ka na pala. Nakahanap ka ba ng pagkain? Opo, Nay. Nakahanap po ako ng pagkain sa basurahan. Hinugasan ko po ito. Dali, Nay, kain po tayo. Pasensya ka na, anak. Hindi kita may pagluto ng masarap na pagkain. Inay, okay lang po. Basta magkasama po tayo. Masarap na po lahat ng pagkain. Pasensya na talaga, anak. Hindi ako mayaman. Wala akong magagarang damit o masasarap na pagkain. Pero meron akong isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit sino. Isang inang mahal na mahal ako. At sa mundong puno ng panghuhusga, ito ang bagay na pinapahalagahan ko ng higit sa lahat. Kinaumagahan, tulog pa rin si Tuper sa gilid ng kalsada. Habang ang mga sasakyang dumadaan ay walang pakialam. Isa-isang naglakad ang mga estudyante. May kanya-kanyang baon, may masayang kwentuhan, habang si Tuper, ni wala man ng panibagong damit o pantakip ng ginaw sa umaga. Habang natutulog si Tuper sa gilid ng kalsada, may biglang kumalapit sa kanya. Dahan-dahan siyang dumilat at bumungad sa kanya ng isang batang babae, naka-uniforme. Parang nakita dati. Ikaw ba yung batang may magandang bag? Yung tinanungan ko dati kung masaya ba sa school? Oo nga, no? Ikaw pala yung batang lumapit sa akin dati? Yung nahawakan ako? Tapos, nagalit si Mama? Oo, ako nga yun. Pasensya ka na talaga, ha? Hindi ko lang talaga mapigilan. Gusto ko lang naman sanang maramdaman yung mundo na meron ka. Okay lang yan. Di ko na rin sinabi kay Mama. Pero, lagi kitang naiisip simula noon. Bakit lumapit ka ngayon? Kasi nakita kita ulit, natutulog ka pa rin sa kalsada. Wala ka bang bahay? Baka magkasakit ka niyan. Tapos, wala ka pang sapin, malamig pa naman. Wala talaga akong bahay. Kahit saan-saan lang ako natutulog. Yung tinatawag naming bahay, gawa lang sa sako. Pinagpatong-patong lang namin sa tabi ng basurahan. Yung mama ko lang ang natutulog doon. Tapos ako, dito na lang para hindi na kami magsiksikan. Napayuko na lang ang bata, tahimik, at ilang sandali. Bata, sa'yo na lang to. Hindi ko na to kakainin. Kunin mo. Kasi mukhang hindi ka pa kumakain. Sige na, kunin mo na. Huwag ka nang mahiya. Salamat talaga, bata, ha? Alam mo ba, ilang taon na akong hindi nakakain ng ganito. Ang saya-saya ko ngayon. Kasi kahit ganito ako, may mga tao pa rin gustong bigyan ako ng mga pagkain. Ano ka ba? Simula ngayon, kaibigan na tayo. Talaga? Kaibigan na tayo? Kaibigan na tayo. Hala, lagot! Late na ako sa school. Mauna na ako, bata. Kasi may pasok pa ako. Sige, bata, alis na ako, ha? Sige, mag-ingat ka. Salamat sa pagkain, ha? Wow, ang sarap-sarap naman ito. Habang papalayo si Betty, bigla niyang naalala na nakalimutan pala niyang itanong kung ano ang pangalan ng batang pulubi. Ay, nakalimutan ko palang itanong kung anong pangalan ng bata. Oy, bata! Ano yon? May nakalimutan ka ba? Hindi ko pala natatanong. Ano palang pangalan mo? Ako nga pala si Tuper. Tuper? Gusto mo laro tayo mamaya pag uwi ko sa school? Ha?
gusto mo makipaglaro sa akin? Bakit? Ayaw mo ba akong kalaro? Gustong gusto kita kalaro. Yun naman pala eh. Laro tayo mamaya, ha? O sige. Pero hindi ka ba natatakot sa akin? Tignan mo ako, oh. Ang dungis-dungis ko. Tapos, ang baho-baho ko pa. Hindi ka ba nang didiri? Hindi. Hindi naman ako nagbabase sa kung anong hitsura o amoy ng tao. Ang importante, magkaibigan naman tayo, di ba? Oo, magkaibigan tayo. Sige, Topper. Pasok na ako sa eskwela. Hanggang sa muli, Topper. Sige, Betty. Bye-bye. Salamat sa pagkain. Anak, halika nga dito. Rana, ano po yan? Umutang ka nga muna doon ng bigas kina Aling Maribik. Sige po, Nay. Tapa! Aling Maribik! O ano yun, Betty? Aling Maribik, utang daw si nanay ng 10 kilong bigas. Ano? Utang na naman? Bago siya umutang ulit, bayaran niya muna lahat ng mga utang niya dito! Nako, sabihin mo muna sa nanay mo na hindi na muna ako magpapautang. Che! Ano yan? Sabi ko, share up lang! Kaya siguro, hindi namin mababayaran? Nay! Nay! Asan na yung bigas na inutos ko sa'yo? Sabi ni Aling Maribik, bayaran mo muna daw yung utang mo bago ka umutang ulit. Tapos sabi niya pa, Nay, utang ka daw ng utang, hindi ka daw nagbabayad. Ano? Sinabi niya yun? Ang kapal talaga ng mukha ni Maribik. Nagkaroon na ng tindahan, yumabang na. Wait lang, anak. Tara! Puntahan natin! Hoy, Maribik! O ano na naman yon? Totoo ba yung sinabi ng anak ko? Na makapal na yung mukha ko? Ha? Hindi naman makapal yung mukha ko! Manipis yan ang manipis! Ikaw yung makapal yung mukha! Yung mga ayuda nga binigyan ni Kapitana na ibibigay sana sa mga kapitbahay! Itinago mo! Ikaw yung makapal yung mukha! At hindi ako! Paano niya nalaman yun? Hoy, Maribek! Ikaw yung mas makapal sa ating dalawa! Utang ka lang utang dito sa tindahan ko, pero di mo naman binabayaran! Paano lalagot ang tindahan ko kung puro utang ka ang utang sa tindahan ko? Ha? Buti na! May utang pa sa'yo! Yung mga palinda mo nga! Mga expired na! Nagreklamo ba ako? Ha? Ano expired? Utang ka nga ng utang dito eh! Tapos expired mo sasabi mo sa tindahan ko? Baka yung utang mo expired na, pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin nababayaran! Ha? Ito ang tatandaan mo. Kapag ako nagkaroon ng tindahan, hindi kita papautangin! Kahit mamatay ka pa sa gutom! Ha? Ano nga lang? Wala akong pakialam! May tindahan na naman ako! Nay, paano na to ngayon? Saan tayo uutang ng bigas? May ulam nga tayo pero wala naman tayong bigas. Tiis-tiis lang muna, anak, ha? Kasi wala pa akong trabaho. Bullshit talaga yung Maribik na yan. Makakarma din yan. Tao po! Tao po! Ay, salamat! Wala na nangungutang sa tindahan ko. Mag-post nga ako. Hashtag happy, wala na nangungutang. Post! Tao po! Tao po! Ay, may bagong bumili sa tindahan ko. Tao po! Ano po sa inyo? Ma'am, buti andito ka na! Maniningil ako sa arawan! Halos 2 buwan ka na hindi nagbabayad! Paulit-ulit na lang akong bumabalik dito! Tinataguan mo ba ako? Ha? Ay, hindi po kuya. Sorry po, wala pa kasing binta yung tindahan ko. Baka sa sunod na lang na buwan, magbabayad ako. Ay ma'am, hindi pwede yan ma'am! Hindi na nga kayo nakabayad ng 2 buwan tapos hingi ka pa ng palugit! Kung hindi ka magbabayad, tara! Sumama ka sa akin! Ipapapulis kita! Nay, tumaya ka na naman sa luto. Pasensya ka na, anak, ha?
Baka sultihin kasi tayo para makatayo na rin tayo ng sariling sari-sari store. Tsaka hindi na rin tayo na maghihirap, anak. Ano? Sumama ka sa akin dito! Ha? Kuya. Tara! Sumama ka sa akin! Dito! Ha? Ano ha? Saan ni Maribik yun, oh? Oo nga, bakit siya hinila ng lalaki? Kuya. Ewan ko. Tara, punta natin. Tara. Kuya, wag po. Sasasasay naman po ako, kuya. Bakit mo hinila si Maribik? Kasi, hindi siya nagbayad ng arawan niya. Halos 2 buwan na siya hindi nagbabayad ng arawan. Ah, kaya pala. Ano yung Maribik? Ang bilis ng karma, no? Wait lang, kuya! Sila yung dahilan kung bakit hindi ako nakabay sa mga utang ko sa'yo. Puro utang kasi yan sa tindahan ko. Kuya, please, bigyan mo naman kung saan pagkakataon. Sas! Huwag ka na magpaliwanag. Magbabayad naman ako. Sasito ka na magpaliwanag. Kumanda ka kayo sa akin, makina! Nay, kawawa naman si Aling Maribik, oh. Huwag kang maawa sa kanya, anak. Kama lang sa kanya yan kasi hindi siya nagpapautang. Tara na!